Nang makabalik na si Peter sa loob ng kondo'y umiiyak pa rin si Amber. Agad siyang nilapitan ni Peter at niyakap. Tapping her back gently, Amber surrenders and cries even more. Shh! You did a great job, Amber. You're a strong woman. He comforts as he taps her head. I hurt him. I love him. Hindi ko kayang wala siya sa tabi ko. Amber cries. Tumahan ka na, Amber, please. Baka makasama na sa'yo. Amber keeps on crying hanggang sa makatulog siya sa balikat ni Peter. Na makatulog na ito'y binuhat niya ito para ihiga sa kama. He covers her with a blanket. Hindi mapigilan ni Peter na hindi pagmasa na mahimbing at maamong mukha ni Amber habang natutulog. Looking at her sleeping makes him think how hurt it was for her friend, for the one he loved. Lalo lang niyang naramdaman sa kaibuturan ng kanyang puso ang matinding galit para sa best friend niyang si Gabriel at sa kaibigang si Monica. It makes him prove that he was the right one for Amber. Yung lalaking hindi siya sasaktan at ipaparamdam kung gaano niya ito kamahal. He wants to be the guy for Amber who will protect her and will guard her para hindi na siya masaktan pa. Hindi ko alam kung bakit ba baliw na baliw ako sa'yo. He smiles as he reminisces the moments he has together with Amber. Kahit alam ko may iba dyan sa puso mo, nandito pa rin ako at nagpapakagago maging knight in shining armor mo. Ganon kita kamahal, Amber. Sana makita mo yon. He kisses her forehead at tumayo na mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Pinatay niyang ilaw at lumabas na ng kwarto. He rests on his sofa while watching a movie nang biglang mag-ring yung phone niya. It was Cindy. Bakit? Anong bakit? Bakit mo naman sinuntok si Gabriel? At bakit naman dyan sa condo mo nagstay si Amber? Sa dami ng tanong na binato sa akin ni Cindy, napapikit na lang si Peter and runs his hand through his hair. Ang dami mong tanong. Kaya ka ba tumawag para lang tanungin ako ng mga ganyang bagay? Halata sa boses ni Peter ang pagkainis. Dinig mula sa kabilang linyang pagbuntong hininga ni Cindy. Peter naman eh. You don't have to interfere with their problem. It's their problem. Huwag ka naman magpaka-man of steel para kay Amber. He chuckles. Ang hirap naman yata niyang sinasabi mo. Sumandal ito sa couch at tumingala sa ceiling. The more I'm having these feelings for her, mas lalo akong lumalakas. I wanted to guard her. I wanted to make her happy. I wanted to be with her kahit na gaano pa ako katagal maghintay. Mapansin niya lang lahat ng efforts ko. Yung pagmamahal ko sa kanya. Gusto kong iparamdam sa kanya na deserve niyang mahalin siya at maging maligaya. I wanted to see that I am the right guy for her. No one else but me, he stated. Few moments of silence came hanggang sa huminga na malalim si Peter. Mali ba yung gusto ko mangyari, Cindy? Alam kong mali pero kung ang pagkakamaling to ang way, then be it. I will take my chances. Yung chance na sinayang ni Gabriel, ako ang magpupuno ng lahat ng kakulangan ni Gabriel. Bumuntong hininga ulit sa Cindy. Mahal mo talaga siya, no? Napangiti si Peter nang marinig ang iniisip. Oo, tawagin mo kung baliw but I am crazily in love with her. Hindi ko alam kung bakit pero siya lang talagang nilalaman itong puso ko. Siya lang yung mamahalin ko habang buhay at wala nang iba pa. Really? Baka sa tono ni Cindy na umiiyak siya. Napakunot naman si Peter ng noo. Cindy, are you crying? Pag-aalala nito sa kaibigan. But Cindy hangs up. Nagtataka si Peter na may halong pag-aalala sa kaibigan, but his attention was more focused about Amber. Gusto niya ilayo si Amber sa lugar na yon. Gusto niya ilayo si Amber mula kay Gabriel. Are you sure about this, Amber? Peter asked Amber. Nasa loob sila ngayon ng kotse. Tumingin sa kanya si Amber at bumuntong hininga. Ngumiti ito at tumango sa kanya. Yes, buo na ang desisyon ko, Peter. Please, ilayo mo na ako dito. Malayo kung saan hindi ako makikita ni Gabriel. Yung hindi ko mararamdaman yung presence niya. Peter starts the engine. I will take care of you. Sa kabilang banda naman, kagigising lang ni Gabriel. Sobrang sakit ng ulo nito at ang tanging unang pumasok sa isip niya ay ang asawa niyang si Amber. He looks at his surrounding. Wala siya sa bahay. Pare, eto gamot. Pampawala ng sakit ng ulo mo. Sabay abot ni Skater ng gamot at isang basong tubig. Ininom ito ni Gabriel. He placed the glass on the table and run his hand through his hair. Pare, I need to see Amber. I want her back. Hindi ko kayang wala siya. Baka sa mata ni Gabriel ang pangulilan nito kay Amber. Napakamot ng ulo si Skater habang nakatingin to kay Gabriel. Pare kasi, hindi maintindihan ni Gabriel ang gustong ipahiwatig ng kaibigan. Kunot noong nakatingin ito sa kanya. Ano ba yon? Gabriel asks.
Ngayon na yung flight ni Peter and Amber papuntang Cebu. Siguro papunta na silang airport ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel at bigla hinablot ang collar ng kaibigan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Galit na tanong ni Gabriel. Napakamat na naman ang ulo sa skater. Ngayon ka lang nagising eh. Besides, kasasabi lang ni Peter kanina na kasama niya si Amber sa Cebu. Dali-daling lumabas ng condo si skater si Gabriel. Agad silang sumakay ng sasakyan at pumunta ng airport. Pare, wala na bang ibibilis tong sasakyan mo? Ani Gabriel na hindi mapakali sa kinaupuan niya. Gago ka ba, pre? Sports car kaya tong gamit natin. Huwag ka na nga magpanik. Baka maaksidente tayo nito dahil sa sobrang pressure eh. Pressured na sabi ni skater habang minamaneho ang sariling sasakyan. Hindi mapakali si Gabriel. Sobrang kinakabahan siya. Natatakot siyang hindi na nila maabutan pa si Amber at Peter. He wanted to save their marriage. He wanted her to come back. Ayaw niyang mawala sa kanya si Amber. Sa kabilang banda naman, nakarating na si Amber at Peter sa airport. They were sitting at the waiting area for their flight. I will ask you once again, are you sure about this, Amber? Amber smiled at him. She looks down at her knotted fingers. Masakit mang iwan ko si Gabriel, pero kailangan kong gawin to. She looks at Peter and smiled. I need to stay away from him and live my life again. Peter placed his hands on hers. I promise, Amber, I will make you happy. Hindi kita sasaktan. He hugs her and plants soft little kisses on her hair. I wanted to forget everything. Pero kahit anong galit ko kay Gabriel, mahal na mahal ko pa rin siya. Napaiyak muli si Amber. Iligpitan pang lalo ni Peter ang pagkakayakap ito kay Amber. I promise I am not gonna let you cry. Putang ina, hindi mo ba kayang sumingit dyan? Iritableng tanong ni Gabriel. Napakamot muli ng ulo sa skater. Pare, kita mo namang traffic, di ba? Anong gusto mong gawin ko? Banggain lahat ng kotse sa harapan? Gabriel runs his hand through his hair once more. Gabriel tried to call Amber's phone pero out of coverage ito. Shit! Nang makarating sila sa airport, agad-agad nilang tinanong yung flight papuntang Cebu. Naiwan si Gabriel na nakaupo sa waiting area. He was so stressed and worried. Natatakot siyang mawala na sa kanya nang tuluyan si Amber. Skater suddenly taps his shoulder. Napatingin si Gabriel sa kaibigan. Napakunot ng noo si Gabriel sa facial expression nito. Umiling-iling ito. Tila ba bigla na lang nawalan ng lakas si Gabriel. Unti-unti tumulo ang luha niya. Pakiramdam niya ngayon namatay na siya. Nawalan ng buhay. Pare, nakaalis na daw yung flight papuntang Cebu. Mommy! Napalhod ako habang tumatakbo papunta sa akin ang maliit kong anghel. Niyakap ko siya na mahigpit habang binuhat ko siya sa aking mga braso. Hinalikan ko siya sa cheeks niya. Naglakad na kami papuntang parking area. Kamusta ang unang araw mo sa school? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami papunta ng sasakyan. It was great. Look, Mommy. Proud na proud siya habang pinakita sa akin ang kanyang mga kamay na may mga marka ng mga hugis bituin. Ngumiti ako sa kanya at may pagmamalaki at tuwa. Very good, Angelica. Anong gusto mong reward, honey? Pinagbuksan ko siya ng pinto at nilagay ang bag niya sa backseat. Gusto kong pumunta sa amusement park, Mommy. Sabi niya habang papasok ako sa kotse. Amusement park? Why so, honey? Tanong ko habang in-start ko na ang makina. Sabi sa akin ng kaklase ko, pumunta sila sa park na yun, tapos maraming fireworks. Mommy, I want to go there with Daddy. Pagmamakaawa niya. I glanced at her. Sige, tatanungin kang daddy mo. Uuwi siya ngayon para sa birthday mo eh. Kumikislap ang mga mata niya habang tinatapos ang sasabihin ko. Yay! Uuwi si daddy ngayon. Nakarating na kami ng bahay. Pagkapatay ko ng makina, bigla namang bumaba si Angelica at dali-daling tumakbo papasok ng bahay. Careful, honey, baka madapa ka. I warned her. Agad naman akong sinilubong ni Manang Sally. Good afternoon po, ma'am. Bati niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya habang inaabot ang bag ni Angelica. Nandyan na po ba siya? Opo, ma'am. Kanina pa po si sir sa loob, sa main door. Dinig na dinig ko ang boses ng anak ko habang tinatawag niya ang daddy niya. Daddy? Daddy? Where are you? My little angel keeps on looking at the living room. Saka niya napansin ang ulo ng daddy niya sa sulok malapit sa may malaking florera. I found you! Sigaw niya. Hi, my little princess. Binuhat siya nito. She plants kisses on her daddy's cheeks. I miss you, Daddy. Sabi nito habang niyayakap siya. I miss you too, princess.
Tumingin siya sa akin at kumiti. I smiled back as I watched them. Na-miss talaga nila ang isa't isa. Hi, my queen. Diretso saad niya sa akin. Nakangiti ako habang naglalakad papunta sa kanila. Hinalikan niya ako sa may noo. Na-miss po kita, Daddy. Labas po tayo at mag-play. Ayon ni Sabrina sa kanyang ama. Yes, my little princess. We're going out to the park. Ang aking munting anghel na tuwa na marinig niya ang magandang balita. Pero magpalit ka muna ng damit. Tumakbo na si Angelica papunta kay Manang Sally at umakyat na sila ng kwarto para bihisan ng anak ko. Naiwan kaming dalawa ni Peter sa may sala. I looked at him and smiled. I miss you, Peter. Naglakad siya papalapit sa akin at niyakap ako. I've missed you, Angelica, so much. Mas sinigpitan ko pa ang pagkakayakap ko sa kanya. Kumain ka na ba? I asked as I look at him. Umiling lamang siya sa akin. Ipaghahanda ko kayo ni Angelica na merienda. Naglakad ako patungo sa kusina. How's Manila? Tanong ko habang sinasando ko yung pasta. Ayos lang. Our business is doing good. How about there? Kamusta kayo ni Angel? I poured out the white sauce. Great, Angelica. Just got to start class. Di na rin siya umiiyak sa loob ng classroom. Naglakad ako papunta sa kanya habang hawak ang plato na may lamang carbonara. Ang ganda rin ng takbo ng restaurant natin. Tapos ay nilagay ko yung plato sa table. It's been 7 years. It's been 7 years simula nung iwan ko si Gabriel. Tinulungan ako ni Peter na makayanan na makabangon na muli. He was always there for me. Hindi siya nawala sa tabi ko mula noon. Hanggang ngayon, minahal niya ako at si Angelica ng sobra. Daddy, I'm ready. My little angel runs towards her dad. Pinilit niyang inaaya itong lumabas at pumunta ng park. Daddy, let's go out na. Let's play outside. Okay, sige, lalabas na tayo. But first, kinuha ni Peter yung tinidor and swirled the pasta. We have to eat Mommy's pasta, okay? Tumango siya habang kumakain ng carbonara. Ang paboritong pagkain ni Angelica ay carbonara. Nagdagdag ako ng hipon. Okay lang ba yung lasa niya? Di ba masyadong maalat? I refer to Peter. Hindi, masarap. Kahit anong lutuin mo masarap para sa amin ni Angel. Right, princess? Tumango lang si Angelica habang sarap na sarap sa pagkain. Nakaramdam ako ng kasiyahan at ginhawa. Minsan naiisip ko kung kumusta na ba siya. Iniisip ko kung magiging masaya ba ako kung hindi ko iniwan si Gabriel. Pero sa tuwing iniisip kong balikan siya parati, pinapaalala sa akin kung ano kasakit yung mga nangyayari sa aming dalawa. Maybe we're not really meant for each other. Masyado ko sigurong minahal si Gabriel, kaya hindi ko nakita kung gaano kasakit yung mga nangyayari noon. Na mga panahong yon, di ko alam kung paano pa muli ako makakabangon. Gusto ko nang sumuko ng mga panahong yon. Pakiramdam ko'y wala nang patutunguhan pang buhay ko. Pero dumating si Angelica. She gives me that hope, that reason para mabuhay. Siya ang naging lakas at gabay ko sa panibagong kabanata ng buhay ko. Siya lang talaga ang tanging inaasahan ko. Siya ang aking pag-asa. Aking ilaw, aking anghel. Akala ko noon di ako mapapagod mahalin si Gabriel. Akala ko hindi ako susuko na mahalin siya. Pero siguro nga darating talaga sa panahong bigla ka na lang susuko at mapapagod ang puso mo sa pagmamahal mo sa kanya. Si Peter, he made me feel special. He made me feel so important. Hindi niya ako pinabayaan mula umpisa hanggang ngayon. He was always there for me. Siya naging kasama ko sa pagtupad ng mga goals ko sa buhay. Pagkatapos kong ipinanganak si Angelica, itinuloy ko ang kursong culinary. Ngayon, 2 years ng restaurant namin sa bayan. It's getting stronger and bigger as time passed by. Peter and I were planning to expand within this year. Peter and I were good business partners, but he was also a good partner on my behalf. It's already dinner. Nasa dining table kaming tatlo. Di na natapos magkwento si Angelica sa mga nangyayari sa kanya dito sa Cebu sa daddy niya. Once a week lang kasi umuwi dito si Peter. Busy siya sa business sa Manila. Kuminsan naman once a month siya bago nakauwi dito kapag maraming paperworks. Daddy? Angelica opened up a new topic. Yes, my little princess? We are in the middle of our dinner. Can we go to the amusement park? She was referring to that amusement park sa Manila. I really wanted to go there to see the fireworks. Please, Daddy? She had a sweet, convincing voice that spoils her dad every time she did it. And this is one example. Honey, busy si Daddy sa trabaho. Okay, pupunta tayo dun para sa birthday mo.
Di na ako nakatapos pa sa pagsasalita. Napatingin na lamang ako kay Peter. He just smiled as he shrugs at me. Hindi na ako tumutol pa. Angelica looked so happy. I wanted my daughter to be happy. At kung itong pagpunta namin sa amusement park ang magpapasaya sa kanya, so be it. After dinner, Peter and I read bedtime stories at Angel's room. That was the routine kada uuwi si Peter dito. Hindi kailanman nagsasalita si Peter tungkol sa trabaho sa tuwing naririto siya. Lahat ng oras na dito ay para sa amin. Pwede ba nating makita si Tita Cassandra at Tita Cheska kapag bumasita tayo doon? She was at her sleepy tone. Inayos na namin na higa si Angelica. Tinatakpan ni Peter ang kanyang kumot habang nilalagay ko ang kanyang paboritong teddy bear sa kanyang tagiliran habang niyakap niya ito. Tahimik kaming lumabas si Peter sa kwarto ni Angelica na nakangiti. Nabuo ng muli ang little family namin ni Peter. I am so happy na nandito siya sa amin. Sigurado ka ba? Ang tinutukoy ko ay ang gusto ni Angel. Pumasok si Peter sa banyo. Tungkol saan? Sinundan ko siya. Nag-toothbrush na pala siya. Kinuha ko yung toothbrush ko at nalagyan ng toothpaste. He was looking at me by means of the mirror as he brushes his teeth. Napaupo ko sa bathtub. Hawak-hawak ko ang toothpaste sa kaliwang kamay ko habang isa kong kamay ay sa aking toothbrush. Mukha siya nagguguluhan kaya napabuntong hininga ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusapan. Tungkol sa atin. Papunta sa amusement park na iyon. Saglit kong ipinikit ang mga mata ko at tumingin ulit sa kanya. Nagtutoothbrush pa rin siya habang naguguluhan pa rin sa bagay na iyon. Alam mo, ang amusement park na iyon, may parte na nakaraan ko. It's just that, natatakot akong bumalik doon. I think I'm not yet ready going back. Tinapos kong aking salita sa isang malaking buntong hininga. Yes, I am still afraid. I am afraid to see him. I am afraid to see Gabriel again. Natapos ng toothbrush si Peter. He looks at me and smiled. Gusto mo bang di na tayo tumuloy? Yes, if it was the only for me, but it was Angelica's wish. I want my daughter to be happy. I want to give everything to her. Love, care, and full attention. Gusto kong gabayan siya hanggang sa paglaki niya. Mga bagay na hindi ko naranasan noon. Umiling-iling ako. No! Gusto kong pasayahin si Angelica. Lumapit siya sa akin at gumiti. Magiging okay din ang lahat. Inalikan niya ako sa noo. Hindi mo kailangan matakot. Basta nandito ako, ikaw, and Sabrina will be safe. He says, assuring me as he cupped my face. I hugged him. Thanks for everything, Peter. He hugs me back. And even tighter. I love you, Amber. Always remember that. Oh, Peter, mahal din kita. May umusbong na pag-ibig sa akin para kay Peter. Hindi siya mahirap mahalin. Brush your teeth. I'm tired. Matulog na tayo. He smiles at me. He kissed me on my forehead and then he walks out of the bathroom. I brushed my teeth at sumunod na ako agad sa kanya sa kama. Niyakap ako ni Peter pagkahiga ko sa kama. Niyakap ako ng sobrang higpit. Ramdam ko. Ang init niya. Ngumiti siya sa akin at tinirikan ako sa noo. Mahal kita, Peter. Sabi ko habang nakayakap sa kanya. Salamat at lagi kang nasa tabi ko para sa amin ni Angelica. I love you more. Inawakan niya ang kamay ko at hinalikan. Lagi ako nandito para protektan kay ni Angelica. Ibinatong kong ulo sa dibdib niya. Nakompleto ni Peter ang puwang sa akin. Kinompleto niyang buhay ko. Ako'y nagpapasalamat araw-araw na dinala ng Diyos si Peter sa aking buhay. Hindi ko akalaing mamahalin kong lalaking to sa tabi ko na higit pa sa meron kami noon. Sino ba naman kasi hindi mamahalin ang katulad ni Peter? He is a perfect father for Angelica. He is a perfect husband for me. He is the perfect partner whom I can share the half of my life. Kamusta na kaya si Cassandra and Carlo? I haven't seen them for almost 4 months. I uttered. Busy sila sa business nila ngayon. I guess it as it speak. He says as he gently brushes my hair. I should call them. Sasabihin ko silang punta tayo sa Manila next week. Angelica will be happy to see her titas. I look at him. Nakapikit na yung mata niya yet he continued to brush my hair gently. Ready ka na bang bumalik ng Manila? Natigilan ako nang bigla niyang sabihin niyon. Am I ready? Handa na nga ba akong bumalik ng Manila? Sa totoo lang, I am still scared. I am scared seeing people there that I don't want to see. Alam ko sa sarili ko hindi pa rin humihilom tong sugat na dala-dala ko for almost 7 years.
Napabuntong hininga ko. Hindi ako sigurado. Sa nararamdaman ko ngayon, ayoko makitang kahit sino mula sa nakaraan ko. Ayoko siyang makita. Alam ko sa sarili ko. Nandito pa rin siya sa puso ko. Hindi pa rin siya nawawala. Mahal na mahal ko pa rin si Gabriel hanggang ngayon. Pero sa tuwing maalala ko siya, binabalik din noon how painful it was to love him. Sabi ko noon, hindi ako sasuko. Even if it takes a hell living with him. Kinaya ko naman but I guess it reached my limit. Puso ko na mismong nagdikta. Puso ko na mismong sumuko. Sobrang sakit. Akala ko magkakaroon talaga kami ng happy ending. But I guess fairy tales and happy endings only happens to books and movies. Wala naman talagang perfect love story. That's what I believe in now. I won't let that happen, Amber. I know you still love me. Pero hindi ko nahayaan pang masaktan ka niya. He kissed me on my forehead. I will protect you and Angelica no matter what. I felt assured. I hugged him tighter. 7 years ago, sinabi niya sa akin hindi niya ako pababayaan. Napaprotektahan niya ako. Na hindi niya ako hayaang masaktan pa. Na hindi niya ako papaiyakin. Lahat ng pangako niya, nagampanan niya na maayos. He never fails to make me smile. Every single day, every minute, and every hour, he always makes me feel safe. Kahit bihira siyang umuwi, he never fails sending me flowers and postcards. And calls making everything is fine here. Sino bang hindi kakayaning mahalin ng isang Peter? He is a one-of-a-kind man. He is sweet, gentle, caring. The man I was looking for in Gabriel's appearance. Those qualities that I'm looking for kay Gabriel 7 years ago. 7 years nang lumipas. Marahil, nakamove on na siya. I know all of us became mature enough to face the past. Masyado na siguro kaming matanda para umasta na para mga bata. I am now a full-grown woman. I become stronger. I am now a mother. Ano kaya ang mangyayari sakaling magkaharap muli si Gabriel at Amber? Ano nga kaya nangyari kay Gabriel makalipas ang 7 taon nang iwan siya ni Amber? Tuluyan na kayang nasira ang relasyong binuo nila noon? Ano ang gagawin ni Gabriel kapag nakita niya ang anak niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.